Hello kids! Good morning! Kids, kahit kayo ay bata, na-experience nyo na ba yung ma-pressure? Halimbawa, ang dami nyong requirements, school projects, assignments, tapos pagdating mo sa house, need mo pang gawin yung mga assigned chores mo na dapat mong gawin. At dahil doon ay pressure ka, nalilito ka na, napapagod ka na, at puyat, at etc. and etc. Na-experience nyo na ba yun? Yung ganong pakiramdam? Nako kids, siguro yung mga sobrang bata pa sa inyo, hindi nyo paramdam yun, no? Yung mga maliliit na bata. How about the others? Diba? Maybe your answer is yes. Diba? So, bakit nga ba tayo napipressure? Alam nyo ba kung bakit? Tama kids. Lahat tayo kasi ay gusto natin magawa. Marami tayong magawa. Pero, lagi nating tatandaan, lahat ng ginagawa natin is bounded by time. Lahat ng bagay may oras. Ano man ang gagawin natin ay may oras. Kaya kapag marami tayong ginagawa, dapat nating tapusin. Ano ang nararamdaman nyo? Ayan kids, dyan nyo mararamdaman yung pressure, no? Pressure. Kaya napakahalaga na araw-araw alam natin ang goal natin, kung ano ang dapat nating tapusin. In other words, be responsible. No? Be responsible. If we are responsible enough to do the right thing, ang magiging mabuti din ay magiging mabuti din sa atin ng ating kapwa. Diba? Kung mabuti ka sa kapwa mo, mabuti rin ang kapwa mo sa'yo. Pero alam niyo ba kids, kung may mga tao, listen to this, kung may mga taong binubuli kayo, inaasar kayo, tapos hindi gumagawa ng mabuti sa inyo, hindi nagiging mabuting kapwa sa inyo, dahil ang gusto nyo ay sumunod kay Jesus, ang gusto mo ay gumawa ng mabuti, don't worry. Kasi si Jesus will bless you more, no? Marami kayong pagpapalain kayo ni Jesus. Kahit pa maraming sabihin ng ibang tao tungkol sa inyo dahil sa paggawa nyo ng mabuti, binubuli kayo dahil gumagawa kayo ng mabuti, binubuli kayo kasi sumusunod kayo kay Jesus, it's okay, don't worry, kasi i-bless kayo ni Jesus. Pero kids, paano kung may mga batang gusto din namang ma-bless? Diba? Yung may mga bata na willing to do the right thing, katulad nyo. Naku, sabihin nila sa'yo, gusto ko rin yan, gusto ko rin gumawa ng mabuti. What shall we do? Always honor Jesus. No? Lagi nating pupurihin si Jesus, lagi nating i-honor, pararangalan si Jesus in our hearts. At may ipinapaalala sa atin. Alam nyo ba kung ano? Ayan. So, ito ang dapat nating tandaan kasi mga reminders ito ipinapaalala sa atin. Always be ready! Ayan. Always be ready. Yes, kids. Be ready at all times. Paano tayo magiging handa? As followers of Jesus, as believers of Jesus, always be ready to live gently and with respect. No? Always live gently and with respect. No? Yan yung napakahalagang paalala sa atin. Pangalawa, keep your good conduct. Keep your good conduct. Ang galing, di ba kids? Kaya kapag ready tayo always, no? Pag ready tayo always, may iwasan natin ang ma-pressure. But instead, we can show actions that brings glory to Jesus. Lahat ng gagawin natin, matutuwa si Jesus, and we will bring out the good things like love, joy, peace, patience, and other fruit of the Holy Spirit. So kids, paano tayo magiging ready as believers of Jesus Christ? First, live gently and with respect and keep your good conduct. Are you ready, kids? If you're ready, be ready always and share God's love. Amen.